Ilang araw rin ang nakalipas, mas malaki na ang isda kaysa sa kinalalagyan niya. Kaya, nagpagawa ng mas malaki ang reyna para sa kanya. Nakakatuwa talaga ang isdang ito. Tatawagin ko siyang Neo, ang isdang prinsipe. Matapos ang ilang araw, mabilis na lumaki ang isdang prinsipe na kinakailangan na ng reynang magpagawa ng mas malaking tangke kung saan dadaloy papasok ang tubig mula sa ilog, papaloob at papalabas. Ngunit isang araw, natakot ang reyna na baka hindi na komportable si Neo sa bago niyang tirahan. Kaya tinanong niya ito. Masaya ka ba rito, Neo? Pagkatapos niya makapag-isip-isip, sumagot ang prinsipe. Masaya naman po ako, mahal kong inang Reyna. Pero kung magkakaroon lang po sana ako ng asawa, mas magiging masaya ako. Nakakalungkot lang pong mag-isa lang ako dito. Wala akong makausap. Nagulat ang reyna sa isinagot ng prinsipe, pero hindi naman niya talaga alam na hindi isang isda ang prinsipe. Tinuring na ng reyna ang isdang prinsipe na parang isang tunay na anak. Hindi niya rin kayang makitang tanggihan ng anak niya nang mapipili niyang mapangasawa. O sige, hahanap ako ng mapapangasawa mo agad at magpapagawa ako ng kwarto sa tirahan mo para sa kanya. Nakapagpagawa nga siya ng isang kwarto, pero hindi naman madali ang makahanap ng mapapangasawa ng isdang prinsipe. Alam ng lahat na alagang isda ng reyna si Neo, at ang iba pa ay usap-usapan na lamang. Sabi-sabi pa ng mga taga ron na isa siyang isdang halimaw at gusto niya lang kainin ang mapapangasawa niya. Pero nagpadala pa rin ng mga mensahero ang reyna sa malalayong lugar, kabilang na ang mayayaman at mahihirap. Pero walang kahit sinong magulang ang gustong ibigay ang anak nila para ipakasal sa isdang prinsipe. Kaya, naisip ng reyna na magbigay ng malaking pabuya sa kung sino man ang papayag na ipakasal ang anak nila sa isdang prinsipe. Ngunit wala pa ring nangyari. Matapos ang matagal na panahon, sa wakas, nabalitaan ng fakir ang malaking pabuyang ginto at sinabi niya sa mensahero, Pwede mo nang kunin ang panganay kong anak. Sigurado akong mas mapapabuti ang buhay niya roon kaysa rito. At yayaman din ako sa ginto. Nasaan siya? Naroon siya sa may ilog naglalaba. Anak ko siya sa una kong asawa. Pinagtatrabaho lang siya dito ng kanyang madrasta. At hindi siya pinapakain ng maayos. Ibinibigay ko lang naman kung anong nararapat para sa kanya at yun lang ang dapat sa kanya. Sige, pwede mo siyang kunin. Gusto na talaga namin siya makaalis dito. Kung gusto siyang kainin ng prinsipe, sige lang. ibinigay na ng mensahero sa fakir ang supot ng ginto tulad ng ipinangako at pumunta sa ilog kung saan nakita niya roon ng isang magandang dalaga. Naglalaban ng damit sa tabi ng ilog. Napaiyak ng tuluyan ng dalaga matapos niyang malaman kung ano ang tungkulin niya at nakiusap siyang magpapaalam muna sa isang matalik na kaibigan bago siya umalis. Sinong kaibigan ba ito? Pinagmamadali na tayo ng Reyna. Isa siyang kobra na may 7 ulo. Matagal ko na siyang kaibigan, bata pa lang ako.